Ako ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alamat kung sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay biligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastor na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabot, Ma'am Shi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Ma'am Shi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. 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 Loading as far back to Van Nuys. Last question was Bravo 78 for lead plane for Tanker 2. Confirm. Copy. It's fucking taking off back here on the sky. Oh, the building's done.
naka-red alert po ang City of Los Angeles at ang iRadio o ang Bellflower po ay halos ilan lang po ang milyahe ang distansya natin sa sunog na nangyayari ngayon. Kanina tumawag ang mami ko na meron silang binigyan na sila ng evacuation warning ng LAPD na mag-evacuate na sila. At sabi ko, sige, pwede silang pumunta rito. Yun ang plano nila ngayon. But hopefully, sana yung direksyon ng hangin na instead papunta dito sa area namin ay lumihis papuntang ibang direksyon nito. So, ang Los Angeles Fire Department po ay humihingi na ng tulong sa mga katabing mga city kagaya ng Lakewood, Long Beach, Bellflower, yung mga katabi-katabi po niyang mga fire department ay nagre-responde na po. Tulong-tulong na po lahat ang all-out fire department ng buong Southern California. So pag-pray po natin yung mga nangyayari ngayong sunog dito sa Los Angeles at yung mga especially mga nasawi at may casualties na. Meron ng casualty. Kaya nga ito nakakalungkot yung nasunugan ng bahay after ng Christmas tsaka ng New Year, ito yung sumalubong sa kanila. So I hope ay nakakatakot yung nangyayari. Kung makita po ninyo yung itsura ng daytime ng Los Angeles yung pinakita po. ko kanina yung araw, mas mga 7 lang yun. Kulay red yung araw. Oh. Pinicturean ko, nasa 9th floor ako. Yeah, yun ang kasi Maulap. Kulay itim ang ulap. ayan, kung makikita po niyo itong live na nasa screen ngayon, ito yung sa Kailan yun? Pasalid, yung pinakamayaman lugar? Sa mayamang lugar yun. Oo. Palisades. Palisades. Ayan. Ayan po, itulong-tulong na po yung Los Angeles Fire Department at saka yung mga ibang fire trucks po dyan. Lahat sila ay naka all out sila, no. Parang gera po dito nangyayari sa ating sa Los Angeles. Saka mahina na ang tubig. Oo, kulang. Kulang ng tubig. Yan, kulang na kulang. Ito, winawasak na nila yung mga pintuan dito kasi may mga doon, may mga taong naiwanan doon sa loob na i-rescue ng mga fire department. Ayan, yung iba, winawasak na nila yung mga pintuan para makatakas yung yung ibang mga nandyan residente kasi ayaw nilang lumabas. At yung naman, sinisira din nila yung mga gates para magkaroon ng access yung mga bombero makapasok para bubusan nila o yung nila ng tubig yung mga bahay-bahay. Ayan, katulad niya, mga malalaking bahay po yan. Yung iba yung apoy po ay papalapit na dito sa kila Pastor Sunny din, malapit na rin sa kanila. Malayo-layo pa yan. Hindi, may area kasi doon na meron na ring apoy. Wag lang sana, I guess tumigil naman ng hangin. Oo. I think 5 o'clock kanina tumigil na. So let's just pray na ma-contained na etong apoy. Kasi nakaawa yung mga ang lalaking mga bahay pero wala silang naisasalbang gamit. Oo. Basta lalabas lang sila, siguro yung mga papeles lang nila, something like that. Yung mga personal nilang siguro, mga gamit lang ang madadala nila. Ito yung iba sa store. Sa store, tapos dadaan sila sa likod, kaya nila sinira. Oo. Yun, ito. Sa mga stores yan, na sarado na, dadaan nila sa likod. Kasi Doon ang mas malapit. pina-evacuate na nila yung yung Oo, mga mas tao malapit yung dun. yung pupunta, dadaanan ng house. Ayan, ito pong napapanood natin ay courtesy of On-Scene TV. No? At nakuha po natin yung footage na ito para maipakita natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas na kung meron silang mga kamag-anak dito sa Los Angeles, makita nila yung sitwasyon na nangyayari ngayon sa mga oras na Binabasaan nila yung mga para kasi para yan yung hindi na yung lumilipad kasi ng mga apoy
Dahil malakas ang hangin. Yung parang Ayun, ang lakas na hangin pala. kanina. parang alitap-tap ba 'yun? Yung parang ano, yun ang nakaka ano ng sunog eh. Okay. Yun nagpapatransfer. Okay. Natin na muna tayo sa kanila. All right. Alright. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At nako, malungkot. Pero tuloy pa rin tayo. Yes. Sabi nga mga I don't know sa mga kung saan verses ng Bible. I think sa Revelation kung malapit na ang pagdating ni Lord ay maraming mga nangyayaring hindi natin inaasahan. Kagabi po ay nagkaroon tayo ng 2 beses na interruption, power interruption po 'yan. Gawa kasi po yung mga grid o yung planta ng mga kuryente po sa Los Angeles ay pinatay po ng city para hindi po maapektuhan ito, kaya Pero buti tayo, yung tapat namin na hilera ng bahay. Walang ilaw, kami meron dito. Yung dito sa kasi, sa kanan, yung kaliwa iba naman. yeah, magkaiba kasi yung linya nitong kaya may ilaw hilerang kami. ito tsaka yung sa Salamat kabila. sa Diyos kundi at least malamig, hindi mahirap matulog. Kung mainit, yun ang mahirap. Tsaka masarap matulog na may kandila. Huwag lang mapabayaan yun. Delikado naman yan. Si Mami kasi tumawag kanina at sabi niya in case daw na naman. bigyan sila ng evacuation ng sabihan sila ng evacuation ng LAPD. Sabi ko, Masi, pumunta lang kayo rito. Walang problema. So pero sabi niya malayo pa naman daw yung Malayo saka mga establishment na malalaki. Ang building yun eh. mga building. So normally ang mga nasusunog yung mga tawag doon, yung mga may punong kahoy. Wala namang punong kahoy doon sa kanila. Yeah. Sa Hollywood na. Yeah. Maliban doon sa Hollywood sign, yun. Maraming mga damo doon. Yeah. Ayun. Ay, Okay. nako. Kasi ito yung first time na nangyari ito na nagkaroon tayo ng ganitong sunog. Yung nagkataon na yung Santa Ana winds, kasi po meron tinatawag sila rito na Santa Ana winds, yan pong hangin na yan ay hindi bagyo, kundi hangin lang ito. Kung nanggagaling ito doon, Windstorm. windstorm ang tawag nila dito, parang windstorm yan. Sa buong history po ng California, ito ang pinakamalakas na hangin na tumama dito sa Southern California. Kaya yung hangin na yan, tapos nasabayan ng sunog, kasi lalo pag malamig, nagkokos ng heat at saka yung kaya nag-start ng sunog yan. So, itong nangyari ngayon, mas mabilis mag-transfer yung mga sunog niyan sa mga katabing mga city. But anyway, pray po natin na sana po ay mapigilan ng mga ating fire departments ng Los Angeles ang mga nangyaring sunog ngayon dito sa Los Angeles. Okay, back. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakain na ba kayo? Yan. Kahapon, medyo nagkaroon ng problema. Yeah. Pero kami naman po ay nandito lang. Yan. At least kahit paano, nakapagpahinga kayo ng konti dyan. Mm-hmm. Ayan, so today is January 8. Diyan naman ay January 9 na. Ayan, gusto kong batiin yung aking pamangkin na yan, kararating lang dito sa Amerika. Si Chrysler Kalangi. Chrysler. O Chrysler ang tawag sa kanila. Parang kotse. Kasi doon siya pinanganak sa kotse. Chrysler, kaya Chrysler ang pangalan. Ganun sa kotse pinanganak. Chrysler sa kotse. Siyang Chrysler nung araw. Doon siya pinanganak. Lumabas na. Ayan, happy birthday. Kaya para siyang kotse. And my sister Lee Ruiz. Nakalimutan kong birthday niya kung kailan eh. I think January 10 yata yun. Basta wala siya dito. So, wala din naman yung pamangkin ko. Okay, but anyway. Doc Ompong, pagaling ka. Ayan. Si Doc Ompong. Si Doc, yung nag-lecture sa atin dito sa diabetes. Ayun, yung endocrinologist na pamangkin ko. Ayan. Okay.
Nakakapangilabot kasi itong ano eh. Okay, kaya kanina ang hangin dito ay amoy parang may nagsusuot. Yung parang sunog na dayami. Ganon. Ngayon, kaya ako'y kahit sa labas nakamasak ko. Tsaka yung Kasi mahirap pupuntahin sa lang. maalikabok po, yung aking sasakyan ay, naku, sasakyan ko na naman yung pinuano ko. Ay puro alikabok. Kaya yung hangin po ay hindi safe ngayon. Hindi safe. Hindi malinis. Hindi siya malinis. Sa loob lang ng bahay ang Basta nakasarado na yung mga bintana. yun ang required, sinasabi po ng mga ngayon, experts na sarado ang bahay, sealed yan kasi yung hangin po ay hindi po ligtas. O kaya kung lalabas man ay nakamask kami. Okay. Magbati na tayo Batiin na natin sila. Hello kay Elaine Gonzalez. Hi, Elaine. Ayan, Rachel Joy Bonete. Yo. Si Rejoice Orfilia ay siya ay susundo na ng anak niya at baka mapagalitan na naman siya. Napagalitan ng kanyang amo. Pastora Mami Closer Cordero. Hello po, Mami. Maridet Gamos. Magandang morning sa Kumusta po? inyo. Melchus, hello. By the way, mga kasama po natin, Pastor Andrew Bositos. Yan, wag kayo Stay tuned, may maganda pong picture na ipapakita namin sa inyo. Kaya, don't go away. Yes. Steady lang kayo dyan. Okay, Kurt Timothy or Mary Grace. Mary Joy Ramboyong. Joyce Mendoza. Bing Pascua from Dubai. Pastor Sammy Santos. Pastora Marivic Lejano. Ayun. Manilin Agustin, hello. Andyan din si Lejano Rosalinda. Ayan, welcome sa iRadio. Ang kumari kong beautiful, Jan Nunez, hello. J. Tristan Alejandro. Lala Carmina. Ate Berna. Odette, hello friend. Tina Tabernilia. Hello, Tina. Happy New Year sa'yo, Tina. And Rosie Kulibao. Good morning sa inyong lahat. Happy New Year, Tina. Happy New Year sa inyong lahat. Andiyan ba si Tina? Nandiyan si Ay, Tina. hello, Tina. Happy New Year. Ayan. Sino pa ba? Isama po natin sa prayer si Mami Irene. Oy. May lab test daw. Kaya pagpamuhin niyo daw na di siya nakaka-tune in. It's okay. Unahin muna po ang health, Mami Irene. We'll be praying for you na sana okay Correct. lahat yung lab test mo. Ayan. Nagulo ko na yung ano ko. Ayaw na mag-ano. Ayaw na. Ano ba ito telepono nito? Yan muna natin. Ayan. Naglula ko na ang telepono ko. Ayaw na siyang gumalaw. Sandali muna. At syempre, binabati natin si Odette. Si Odette Chi. Hello, Odette. Magandang evening sa iyo. Hopefully, sana okay din kayo dyan sa Santa Clarita. I think malayo sila. Yan. Malayo ba sila doon sa sunog? Kasi ang sunog banda rito sa 605 Yeah. Okay. sa 210. Isama din natin sa prayer si Nanay Dolor Boy, at si Rejoice. Medyo mataas ang lahat. na naman. Mataas daw ang kanilang mga resulta. Oh, blood Kaya, pressure. Kasi Ako magpapa-blood test din. nung Pasko't Bagong Taon siguro, panay ang Yan. Kaya medyo Lechon. diet ng konti. yan ang sinasabi Okay, natin. magiging okay lahat yan. Exercise lang. Hello, Yeah. Nanay Rosario Lising. Good morning po. Hello. Ayan. Okay, Tina. Happy New Year sa'yo. Ayan. So, sino pa ba? Sister-in-law. Yeah. Sister-in-law ni Pastor Marivic si Lejano Rosalinda. Bali, twice ko na yata siya nakita dito. Pate na sobrang sa pata, kaya umiwas sa Ayan. kain madaming Sinasabi na nga Baka ba. ikaw mamate, high blood yun. Ayan. Nako. Ingat lang, ingat. Nasobra sa hamon. Sobra sa queso de bola. Sa ano ba inano sa kanya?
Si Butchon yata, ano ba yun? Butchon. Yan ang mga, nako, Ano mga lechon yung dyan? mga pampabata. yung Actually, mga, hindi ako gano'n sa lechon. Gusto ko lang, kakain lang akong konti, balat, that's it. Yun laman, hindi ko gano'n trip. ganun? Hindi ko gano'n. Oh, eh. Silmar na ang nasa Silmar na ang sunog. Oh my goodness. Lapit sa Santa Clarita, di na muna kami umuwi at baka maestrada. Kasi ngayon nasa LA sila Odette, yung bahay nila dun sa LA. Oh, Sa Santa Clarita yun sa anak niya, dun nag-stay din sila doon. yan. Ayun. See, ganun kabilis po yung kung isipin po ninyo, imagine niyo ang Los Angeles o yung California, napakalaki po niyan. Itong area po namin, ano, at, Kung- Southern California, kung paano kabilis maglipat-lipat yung mga apoy from city to city, malalayo po distansya nun. Saka sectors pag nakakasunog. Oras ang biyahe kapag magbabiyahe kayo dyan, katulad Santa Clarita from here sa Bellflower, mga 2 hours siguro. Depende kung walang traffic. 2 hours. Imagine po ninyo yung biyahe ng pagpupunta doon. Pero yung apoy na nag-transfer doon, iglap lang nakarating na doon. Dahil yung hangin na humahampas kung saan direction yon, doon pupunta yung apoy. Kaya depende sa direction ng hangin niya, nag-iiba-iba siya ng ihip. Kung saan tatama yon, doon lilipat yung apoy. Kaya nakakatakot. Sabi ko kanina, Diyos ko Lord, bukas back to work po. Kasi ngayong araw na ito hindi nakapag-work si Popsy. Gawa ng meron po akong doctor appointment kanina. So, sabi ko kasi nung binabalita sa TV na sarado yung mga freeway ngayon dahil binigyan ng priority yung mga fire trucks para madaling makapag-responde kasi yung LA Fire Department po ay humingi na rin ng tulong sa ibang mga cities para magsamas, parang Armageddon na sila doon, na sama-sama Ayun nga sila. sabi ng residente ng Palisades, para daw Armageddon ang nangyari. Yan. Dahil yung Palisades, lugar ng mga mayayaman. Kaya yung mga bahay nila nasunog na. Maraming nasunugan na doon. Yun mo, buti sila, mayayaman sila. Kung ang bahay mo lang iisa lang, siguro, I'm sure. But still, it's a house na masusunugan ka. I mean, kung siguro may mga bahay pa siguro silang malilipatan. Pero yung masunugan ka, it's a big loss. Sabi nga nung iba, manakawang ka na, wag lang masunugan. Kasabihan lang yun, pero dapat both hindi. Ang kagandahan naman kasi dito sa Amerika, ang mga bahay po dito ay merong insurance. Kapag nasunog yung bahay mo, papalitan lahat yon, pati mga gamit mo, pati yung mga damit o mga personal belongings mo doon, sasabihin sa iyo ng insurance o magkano estimate mo lahat yung nasunog. Pati kotse, pag nasunog din siya, babayaran lahat ng insurance yon. So it takes a while bago magawa yung bahay o nasunugan. Ang tanong, saan ka titira? Ang option po dyan, pwede kang tumira sa hotel, babayaran ng insurance yan habang doon ka nakatira. So, ganun po ang sistema niyan dito sa... Kaya napakaganda ng rito. Pero siyempre, pag nagbabayad ka ng insurance, Babayad ka, malaki-laki. malaki. Pag depende sa bahay mo kung gano'ng kalaki, imagine mo, sa buong taon, hindi ka naman masusunugan. Once in a blue moon ka lang masunugan. Diba? So imagine mo yung binabayad mo doon, parang yun na rin ang bumalik din sa iyo Yeah. So anyway, andyan na kaya si Pastor Andrew? Ano oras na ba? 5 more minutes. 5 more minutes. Ayan, wala pa siya dito Hindi ko pa nakikita si check mo nga Si Rejoice, sinundo si si si- Rachel Bonnet. Rachel. Yeah, si Rachel. Paki-text na lang. Pakisundo Pero si alam naman niya di ba? Ah. Alam niya naman yung oras niya Hello, John Bert Kaasi, Colorado. Hello. Ayan. Kumusta na? Andyan siya saan nga ba siya? Sa Saudi. Kumusta na si Tantan? Di ba kabisado ko pa yung kasama niya. Aba? Hello dyan sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan.
Diyos ko day, yung mga natutupok na bahay, parang... Ay nako, Papsi, 2 years nang walang insurance yung mga lugar na yan. Dahil sobrang prone nga sa sunog. Oh, Alin, itong... yung mga bahay doon sa mga bundok, kasi nga, hindi na sila tinatanggap ng insurance dahil anytime magkakasunog, di luging-lugi sila. Ayan, so wala silang... Yun, narinig ko sa balita kaninang information. Kawawa naman sila. Imagine mo na, yan, tingnan mo, nakita mo lalaki ng mga apoy. Oo, kawawa naman. Tapos ano pa, yung oh my goodness. So tinanggihan sila ng mga insurance. So yung mga nakatira sa mga bundok ngayon hindi na binabayaran na ng insurance kasi malulugi nga naman Hindi sila. sila binibigyan, hindi sila inaaprubahan. Tingnan mo yung usok na yan, yan yung lumilipad po, pupunta kung saan-saang lugar ng city. Ayun, ang laking bahay, Ayun, Oo. Ooh. Ayan, nasa Pilipinas pala si John Bird. Nagbabakasyon. Nasa Pinas na po. Si Tantan nasa Pinas na. Pasalubong ha. Ayan. Hello din kay Lindsay Celine Lazaro Rosales. Hello dyan, Lindsay. Kawawa din naman. Ayan, na-message na daw ni Rachel. 3 more minutes. Pero wala namang mga puno na. Ang pangit na naman ng mga bundok natin ngayon. Yeah. Kaya dito po sa Southern California, taon-taon laging may sunog. Oo. Nauubos sa mga puno. Kaya mahal. Pero nagtatanim naman sila ulit. Mahal lang rito ang mga lumbers, yung mga plywood, mga kahoy, mahal. So ang ginagawa lang po nila, merong mga artificial na lumber made of plastic tsaka fiberglass. Yan ang ginagawa nila bukod sa Basta ako ginagamit na. fireproof yung ginagawa na nilang mga ngayon. Materials pag building ng bahay tsaka ng mga construction. Yan isa na rin pong na-invento rito na yung mga materials na yan hindi sila nasusunog. Pero mahal. Wala ka na makikitang mga kahoy siguro na gamit dahil puro mga lang yung stako-stako. Mga ganun naman ang mga bahay fake. dito Etong bahay natin, suntukin mo papasok yung kamao mo dun sa... ang mga artista pala nakatira dyan sa Marami, karamihan. Palisades ba yan? Kasi gusto nilang tahimik na lugar. Ayaw nilang nakikihalubilo sa commoners. Mga commoners. Bakit tayo nandito? Artista ba tayo? Oo naman. Artista saan? Pinapakain sa buhaya. Okay, John Burt, Kaasi, Colorado. Ayan ang ating kaibigan dyan. Nasa Saudi. Si Tantan ay nasa Pilipinas. Lagi sila nagbabakasyon. Sarap Galing-galing. Tingnan mo itong sakyan na ito. Ayan, nabangga na yan. Wasak yan. Baka ito Maraming mga inabandon na mga sasakyan. Somewhere in, I don't know, Santa Monica, I don't know. may aso pa. Ayan, may aso pa dyan sa May lugar na mga nire-rescue mga aso. Meron silang pinaglalagyan na lugar. Kawawa naman, Yan. Ayan, dadaan ka dyan, puro usok. Yan ang nagpapaano ng ang pangit ng ating kalawakan. Yan, pollution natin dito. Pollution yan. Tumaas ang index natin. Okay, hi, hello Ann MG. Kumusta po kayong lahat? Pasensya na. Pinapakita lang namin kung ano ang sitwasyon ngayon. Pero hindi naman for sure, hindi naman lahat na ipapakita sa mga news. But mas kikita nyo yan sa mga YouTube. Yan yung napapanood natin kanina ay courtesy of onscene.tv. Ayan. Yung mga ating vlogger dito po sa Los Angeles na kinukuha na nila ng footage yung nangyayari ngayon dyan sa area na yan. Ay, nako. Habang hinihintay natin si Pastor Andrew, ayan na si Pastor. Pogi. Mukhang bagong gising. Bagong gising. Happy New Year, Pastor. Happy New Year. Wow, ang ganda ng book natin, Pastor. Buhay pa ba? Buhay pa? Buhay pa. Bagay, Pastor. Wag mo nang galawin. Yan. Sabi ko na nga. Wow, gandang lalaki. Gandang dami humahanga sa'yo, Pastor, nung nakita ka sa personal. Oo. Alam mo, may secret admirer ka. Hindi ko sasabihin ng pangalan niya.
Sabi niya, mas pogi ka daw sa personal Yeah. kaysa sa TV. Ah, Sabi niya. Ayun. Ayun. ayos. Oo, very good. Meron na pala akong fan po pala. Secret admirer mo yan. Ayaw pa sabi yung kanyang pangalan. Yeah. Kaya, basta binigyan na kita ng heads up na meron kang fans dyan sa Wow. sipag. Sipag ba? Sipag? Ay, ang cross culture. Hello, cross culture. Oo. At saka habang tinititigan ka raw, lalo daw Gumagwapo. gumagwapo. Nako, pa-ice cream ka naman dyan, Pastor. Patay tayo dyan. Ako. O sige, di na ice cream, Jollibee na lang. Sige ho. Pakisabi yung pangalan, i-treat kita sa Jollibee. Pag trinit mo siya, kasama ang buong sipag. Patay. Oo, kasi package deal yun eh. O, sabi ni Elaine, gwapo po si Pastor sa personal. Oo. Oh, Baka isa to sa Thank mga, you. ano? O, sa mga fans ko. ayan, andyan Pabatiin mo muna nga si Pastor. Ay, nga pala. Ay, Ah, sige, magandang gabi sa inyo dyan sa Magandang gabi. Magandang umaga naman po. at magandang umaga dito sa ating Ayan. bansa Pilipinas po. Ayan. Mapagpala at Happy New Year sa inyo lahat. Happy New Year din, Pastor. Magandang pagkakataon para ay makabati sa inyong lahat sa buong Pilipinas mundo. at sa Yeah. buong mundo. Oo. Siyempre at sa lahat ng inaabot ng iRadio. Yes. Basta meron ka, Inyo meron ka isinalang dito na video. Ano, before or after ba ito? siguro ano yan, intro lang ako ng konti tapos i-play na po natin yan. Sige, sige. At binabati natin ng Cross Culture, by the way. Yes, cross Pastor culture. Toots and Sister Oyi. Sarkos. We Happy New Year sa inyo. miss you, we miss you. Miss na natin sila. Oo. Kaya magkita tayo next week, no? Next Saturday. Next Saturday. This coming Saturday is meron tayong Hopefully, appointments. makapag-dinner man lang or Wow. lunchtime. Diyan. Wow. Doon tayo sa ano, Saan? Sa Kamayan? McDonald's. Jollibee. Okay, Pastor. Banat. Pasok. Okay po, thank you po. Okay. So magandang tanghali, magandang umaga, magandang araw sa inyo po lahat. Okay, ang ating topic ay makikita natin sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 and 4 po. Hindi nyo ba napansin, may bago akong damit, hindi na kulay gray. Nag-follow na po ako para... May nagregalo na. Ay, nagregalo na. Opo, may nagregalo na sa akin. Kaya sabi niyo naman. Sino ba pumupuna nun? Si Rejoice. Alam mo naman yung babae yun. Mapunahin masyado. Natatandaan ka niya. Opo. Nasita ko. Kailangan binabantayan ko pala yung suot ko. Hindi pala yung kasi pagkagising ko, yun yung suot ko palagi, yun na agad. Kaya dapat pala, maliligo rin pala ako tsaka magbibi. Alimutan ko. Kaya ngayon, nagbago na po ako, bagong taon na. 2025 na, Pastor. Yan ang New Year's resolution. Maliligo na siya. Maliligo na ho ako bago ako pumalang sa iRadio. Baka ang lakas ng pang-amoy ni Rejoice. Ay, alam mo naman yan. Mga po, maabot hanggang iRadio, tumatagos. Kaya sumasakit daw ulo niya ngayon dahil sa taas ng blood pressure niya. Blood pressure. Kakain ng hamon. Tsaka ng Nako, lechon. Yung butson pala, butson. Nako, iwas tayo dyan. Oo. Sige. Okay. Sige po. Ang ating pong verse o chapter o ating libro na babasahin o aklat ay doon sa aklat ng mga taga-Thessalonica. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 and 4 lang. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 and 4. So napaka-iksi lang ng ating babasahin. Doon na natin kukunin ang ating mga punto, no? Pag-usapan po natin. Ang title po ay The Season of Thanksgiving. Yeah. So hindi pa naman huli. Tayo pa naman nagpapasimula pa lang ng taong 2025. Kaya tayo po ay labis na dapat magpasalamat, no, at maging palagian po yung ating pagpapasalamat dahil alam naman natin, no, ang 2024 ay maraming nangyari, maraming naganap para sa atin.
no? Maraming struggle, trouble na ating na-encounter. Hindi ko alam kung ano yung mga nangyari sa bawat isa sa atin. Pero ang lubos nating pinagpapasalamat, siyempre, ay tayo po ay nakatawid ng 2025. Dahil hindi lahat ng tao, kahit Christian, ay nakatatawid ng panibagong taon. Pero still tayo ay nagkita-kita pa rin ngayong taong 2025. So ihabol ko lang ito para sa ating lahat na tayo ay lagi maging mapagpasalamat sa Panginoon. Ma-appreciate natin palagi ang lahat ng mga nangyayari at nagaganap sa buhay natin. Lalo tigit sa mga anak ng Diyos mananampalataya, mga minamahal ng Panginoon at nagmamahal sa Panginoon. Tandaan niyo po, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay ito po ay may kalooban, di kalooban, may pahintulot ang Diyos sapagkat lahat ng ito ay pawang maganda at ikabubuti ng bawat isa sa atin. Lalo tigit na patuloy na pagpalago ng ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa verse 3 ng chapter 1 ng 2 Thessalonians, sabi po rito, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing. Your faith is growing more and more. And the love all of you have for one another is increasing. And the love all of you have for one another is increasing. Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecution and trials you are enduring. Kaya, mga kapatid, tama lamang na kami lagi magpasalamat, sabi ni Paul, dahil sa inyo. No, ito pertaining po para sa mga taga-Thessalonicang sinulatan ni Apostle Paul. Sapagkat patuloy na tumatatag ang pananampalataya ng mga taga-Thessalonica kay Kristo at laging nagiging lalo pang maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Okay, pwede po ba mag-pray muna tayo pala? Okay, yes po. Okay, thank you Lord. Salamat Panginoon sa opportunity again na binibigay mo para sa amin. Yung panibagong buhay, panibagong taon na makatungtong kami sa taong itong 2025 ay great privilege para sa amin, Lord, na makita at masilayan po muli ang ganda ng creations mo at yung ang mga mahal sa buhay. Makapag-serve muli, Panginoon, para sa iyo habang kami nabubuhay, Lord. Salamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng opportunities, sa lahat ng provision at favor na meron kami, Panginoon, sa buhay namin, nakasama ka. Panginoon, sa oras pong ito, patawad at humihingi kami ng tawad sa lahat ng kasalanan namin. Yes, Lord. At kami lagi nagpapatawad sa lahat na nagkasala din sa amin. Yes, Lord Jesus. Sanctify mo kami sa oras pong ito ng iyong mga dugo, ng iyong dugo, Panginoon, at cover kami, O Panginoon, ng iyong dugo upang kami patuloy na maging karapat-dapat na mga servant mo at mga promoter mo, Panginoon, sa mundong ito at sa lahat ng mga tao na nakakapakinig. Lord, sa oras mo ito, pagpalain mo kami, samahan kami at pangunahan at gabayan mo po kami. Kayo po ang manguna at magsalita sa amin, Panginoon, sa akin, Panginoon. At hayaan niyo pong pagpalain ng mga makakapakinig ng mga salita mo. Alinsabay nun, puspusin mo sila, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. In Jesus' name, Amen. 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 Okay. Maring last Christmas, siyempre busy yung mga tao. No, pero gusto ko i-reroute yung ating attention, no. Ngayon, possibly kahit tapos na yung Pasko at bagong taon, pero tayo pa rin ay nasa bagong taong nagpapasimula pa lang, no. Na alam naman natin busy, sobrang traffic, sobra ang dami ng tao sa mall, nako sa Pilipinas. Ang daming mall pero punong-puno po ang tao sa mall, no. Nakikita natin sobrang nagra-rush yung mga tao sa pamimili hanggang bagong taon po 'yan, no. Sabay pa diyan ng Metro Manila PhilFest ng dating ng Pasko, no. Pero ang Christmas at itong bagong taon sa atin na napo-focus ang mga kaisipan at magawa ng tao, talagang tayo po ay no-overshadow nito. Gusto kong pag-usapan natin yung ganda ng sulat ni Apostle Paul para sa mga taga-Thessalonica. Mas labi siya nagpapasalamat at sobra niyang pinopromote sa ibang mga churches yung nangyayari po sa
sa Thessalonica, na sa kabila ng mga trouble, persecution at mga nangyayari sa kanila, no, ay still yung kanilang mga pananampalataya ay lumalago. At yung kanilang pagmamahalan ay talaga namang lalong tumitindi yung kanilang pagmamahal sa isa't isa. Amen. Pero nais ko pong tingnan po natin doon yung sulat ni Paul na pasasalamat sa mga taga-Thessalonica. Na itong mga taong ito ay talagang lagi silang nagpapasalamat sa lahat ng nangyayari sa buhay nila dahil in spite do sa trouble, persecution, sa mga sufferings po nila, nakikita yung kanilang appreciation sa Diyos. Dahil yung kanilang mga pananampalataya still more growing and growing. At yung kanilang love ay talagang nag-grow din yung kanilang pagmamahal sa isa't isa. So, ibig sabihin, yung kanilang mga pananampalataya ay talagang lumalago po talaga. At sila po ay sobrang appreciative sa Diyos, no? Napaka-importante lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung meron pa dapat tayo ipagpasalamat sa panahong ito, nako, ito po yung dapat natin ipagpasalamat. Hindi yung meron tayong 13 month, no? Malaki 13 month natin o marami tayo napamaskuhan. Maaring sa taong 2024 na-promote po kayo. Naging supervisor, naging manager, lumaki ang ating income o kaya sahod natin. Possibly in this past 2024 nakabili ka ng bagong bahay, no, ng bagong kotse. So parang iba, possibly sila ay nagiging thankful din sa nangyayari. Pero meron tayong dapat ipagpasalamat bilang mga Kristiyano at mananampalataya sa Panginoon. Kaya po, bago tayo tumungo doon, this is the season and time for us to say thank you sa ating Panginoon. Ito po, yung mga ilang pointers natin pag-uusapan mula sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 3 and 4. Ayan po. Siguro play po natin para makita nyo lang kung bakit ito ang dapat natin ipagpasalamat. Apo. Hindi dahil yumaman, maraming pera, nagkakotse, nagkabahay, hindi dahil malaking 13 month, hindi dahil maraming napamaskuhan, hindi dahil masarap at maraming hain at handa, at hindi dahil sa taong 2024 kayo po ay na-promote, kundi ito dapat ang ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil hindi tayo ito ngayong taong 2025. Sige po, pwede po ipili natin. Okay Yan. po. Okay, roll BTR. Roll BTR. That's not the sermon you can hear coming from St. Peter's. Wrestling is all about the story of good and bad. But that is the Reverend, not on the altar tonight, but in the ring. This is pro wrestling getting ready to rumble for this congregation in Shipley. I thought, well, why not? Let's give it a go. It's a bit different. So you've got your quirkiness, but also it does attract people. It's a new way in which we can try and reach people and tell stories about God. Most of the wrestlers aren't Christian. Most of the people who come to the events aren't Christian. But that's what's so cool about it, is that this is people coming into church who normally would not come into church. How are we helping people turn their lives around? We've got to do something different. May papakita po ako sa inyo. Actually, sinend lang to ni Kuya Joros. And I really believe our Lord Jesus will come back anytime soon. Kasi yung mga nangyayari ngayon, it's getting worse. Ayan. Kahit hindi na masyadong tapusin. O yan na, Pastor. Nakakatakot to, ha. Saan bansa yan? Mga England, Opo. courtesy ng ano ito, ng ITV. Church naging ano? Oo. Oo. Ito yung nasa Bible na di ba yung may story sa Bible na naggalit ang Panginoon na tinumban niya yung mga nagtitinda ng mga ano doon,
mga merchandise. Opo, ano mga maraming titinda. The first time na nagalit ang Panginoon sa tao, yan kung matatandaan natin. Ito ay nangyayari na ngayon na nakita natin kanina, yung simbahan na ginawang wrestling. Ang sabi kasi, yung church na yun, hindi na pumupunta ang mga tao. So ang ginawa ng pari doon ay para magkaroon ng pumupuntang tao, ginawang wrestling arena. Tapos yung isang church din, ganun din, ay ginawang restaurant. Oh my goodness, ano ba namang klase? Ito ay exactly nangyari sa Bible nung ang ating Panginoon, ang church ay ginawang palengke. Ayan, ito yung nangyayari na ngayon. Sa totoong buhay na nga ito. Hindi lang sa Biblia nangyayari. Ayun, Pastor. Kaya yun, opo. Kaya ito po yung sobra kong pinagpapasalamat sa Panginoon. 2024, marami pong nangyari po dyan, lalo dito sa Pilipinas. At alam naman natin na marami po ang nanghina, maraming nawala, maraming nag-backslide, maraming tumalikod, maraming nag-iba ng pananampalataya, maraming nag-renounce, maraming mga ibang mga pastor at mga bishop na nag-iba ng aral at may ibang tinuturo. Di ba? Nabalitaan niyo ba yung si Cardinal, sino yung ating Cardinal dyan sa sa Catholic Church natin sa Manila, at ang Pope ay nagkaroon ng pagtatalo. Hindi ko nakita yung yung details kung ano yung nangyari, pero isang cardinal at saka isang bishop ang hindi na nagkakasundo. Nagkakasundo. Opo, marami na po, no. At isa pa na may isang matandang simbahan na ngayon nahati na rin dahil sa kanilang aral. Ewan ko kung nabalitaan niyo yun, no? Na aral dahil yung isang side ay kumbaga kinukonsider nila ang same sex, no? So marami nahati po. At meron naman nag-renounce ang kanilang mga doctrine at faith nila. Sinasabi nila yung mga tinuturo pala nila nung araw ay mali. Diba? Yung iba ay sinasabi nila na ang Bible ay hindi salita ng Diyos, hindi lahat ay salita ng Diyos. So marami pong aral at trina na napansin natin na talagang sila po ay nagbago. Pero yung matindi nun, yung nawala sa Panginoon, nag-backslide, tumalikod sa ating Diyos. At iba napansin niyo po, meron pang mga Christian at mga leaders ng simbahan na nagpapakamatay, di ba? Opo. So, sabihin, tayo po ay sobrang magpasalamat ngayong taong ito. Hindi dahil kung ano yung nakamit natin at nakuha natin ngayon, taong 2024. At sa ngayon 2025, kung dapat ay ating ipagpasalamat, higit sa lahat, at una sa lahat, number 1, thank you tayo dahil still we are in faith. Thanks for the faith. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Mga kapatid, tama lamang na kami lagi magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya ni Kristo. Ayan po. So, tayo magpasalamat dahil tayo ay patuloy sa pananampalataya. Alam naman natin na only faith can consider us. No? Alam naman natin, it's hard to please God without faith. Kung bakit po tayo saved, kung bakit tayo po ay dinidinig ng Panginoon, because of our faith. Kaya hindi pwedeng mawala at maglamlam o tumamlay ang ating pananampalataya. Dapat more pinapalakas natin, pinapasigla natin ang ating mga pananampalataya. Dahil the moment na tayo po ay nanamlay sa ating pananampalataya, tandaan natin, there's no way out kundi lalo pa itong ma-fall. Amen po ba? Wala pong nagpa-plateau, kundi lahat na nagpa-plateau, pag hindi nag-grow ang faith natin, ang tendency, palamlam, pahina, patungo sa pawala. Amen. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ.
mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, nagbubunga talaga ng mga gawa, pagpapagal, pag-ibig, pagtitiis. Yan. Paul was thankful for the Thessalonians' work of faith, labor of love, and patience of hope. Kaya dapat tayo magpasalamat still dahil yung ating pananampalataya sa Panginoong Kristo ay patuloy na lumalago. Thank God dahil still our faith continue to continuously strengthening, no? And then thank God for still yung love nag-grow pa rin. Hindi lang yung love for other people na, 'di ba? Kundi yung love talaga na katulad ng pagmamahal ng Panginoon, yung agape love. At thank you tayo kay Lord dahil tayo ay lumalago rin sa pagiging mapagpasensya natin. Opo, sabi nila pagka ikaw po ay in control na at yung patience mo ay malakas, ibig sabihin Christian ka na talaga. Opo. Malakas na yung pananampalataya natin. Ito ay bunga po ng ating mga pananampalataya. So tayo po, magpasalamat tayo una sa lahat dahil tayo ay patuloy pa ring naniniwala at patuloy pa rin tayo sa tamang aral. Amen. Dahil marami pong mga Christian churches at marami mga Christian po leaders nagbago na ng kanilang mga paniniwala, no, at ng mga aral. So tayo, salamat tayo sa Panginoon, tayo po ay nasa tamang pananampalataya. Na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Dahil maraming Kristiyano na wala na po sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Number 2, ito po, importante rin po ito. Number 2, thanks for being recipient of word. Ano ibig sabihin po nun? Patuloy pa rin tayong tumatanggap. Gandang-ganda pa rin tayo, no? At sarap na sarap pa rin tayong makinig na salita ng Panginoon. Marami pong Christian kung bakit hindi lumalago. Dahil hindi nakikinig na salita ng Panginoon. Kung nakikinig man, lagi niyang yung salita ng Panginoon, instead na tanggapin niya na para sa kanyang sarili, lagi niyang ibinibigay sa iba. Na sinasabi niya para sa iyo yung salita ng Panginoon. Pero dapat po pala, sa bawat salita ng Diyos, tayo mismo recipient tayo. Tinatanggap nating may galak, na may saya, na lagi nating iniisip na ito ay para sa atin. Paul was thankful for their acceptance of the Word of God. Mababasa natin yan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. We also thank God continually because when you received the Word of God, which you heard from us, you accepted it, not as a human word, but as it is actually the Word of God, which is indeed at work in you who believe. Tinatanggap bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ng mga sumasampalataya. Yung recipient pa rin tayo ng Panginoon. Yung salita ng Diyos, tandaan po natin, lagi pa rin natin pinapakinggan. Lagi pa rin tayo nagde-devotion. Bago tayo matulog, lagi tayo nagbabasa. Pagkagising, basa tayo. Pag-aatin tayo ng Sunday service, no? Hindi tayo katulad ng iba na cellphone ang inaawakan. Sunday service, during preaching, nagge-games, nagpe-Facebook, di ba? Pero ikaw, nagte-take note ka ng message ni Lord. So, recipient pa rin tayo ng salita ng ating Panginoon. Importante po yun. Hindi tayo tamad makinig. Hindi tayo yung tipong wala nang ganang magbasa ng salita ng Diyos. Kundi tayo ay patuloy na lumalago sa pagmamahal sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Na tayo po ay talagang sobrang in love, katulad tayo ng usa na palagi tayong uhaw at gutom sa salita ng ating Panginoon. Marami po hindi na po nagbabasa ng salita ng Diyos. At marami po ay hindi na po nakikinig ng salita ng Panginoon.
at hindi na sila recipient ng katulad ng dati na bawat salita tinatanggap niya kahit masakit. Pero tayo, pasalamat tayo sa Panginoon, still lahat tayo ay recipient pa rin ng salita ng Panginoon. Na kahit masakit, kahit tayo po ay kinokorek at nire-review, talagang sobra nating tinatanggap dahil alam natin, ito ay magbabago ng buhay natin. Magpapalakas ng pananampalataya natin. Thank God for a church that believes and teaches the Word of God. Salamat tayo dahil meron pa ring mga simbahan, tatandaan nyo po, na nagtuturo ng aral ng salita ng Panginoon. Dahil marami na po, nag-renounce na sila na kanilang mga doctrine. Yung iba po, nagbago na kanilang mga aral. Na mga dati nyong palaging pinapalo, pinapakinggan, yung bilib po tayo, hindi nating akalain na biglang may iba siyang aral na ituturo para sa atin. Amen. So, salamat po tayo dahil patuloy tayong nililid ng Panginoon sa tamang aral pa rin. Bunga po yan ng ating mainam na pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi lang tayo nakikinig, nag-aaral pa tayo ng salita ng ating Panginoon. Thank God for a pastor who preaches the Word of God. Opo, marami po ngayong niiral na mga preachers sa simbahan, more on motivation, at karamihan po ay mga practical na preaching para may encourage, no? At yung iba, yung mga prosperity, yan, na mga preaching, pero walang mga lalim. Pero tandaan po natin yung pastor at simbahan na nagtuturo, nagko-correct at nagre-review. Ito po ay dapat mag-stay po kayo dyan dahil sila po still nasa right path po sila ng doktrina ng ating Panginoon. Hindi nagbabago kasi marami pong aral na dumarating. Pagkatapos i-adapt ng simbahan. Pero nako-compromise ang doctrine. Pero tayo, still salamat tayo dahil yung simbahan at yung pastor na ating pastor at simbahan na kinaaniban ay nagtuturo pa rin ng salita ng Panginoon. Thank God for the people who still believe the Word of God. Amen. Salamat tayo dahil marami pa rin tayo mga kasama na talaga naniniwala sa salita ng Panginoon, nakikinig na salita ng Panginoon. Recipient pa rin ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction into righteousness. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay ang Bible po ay salita ng Diyos. Breath of God, inspired by the Holy Spirit, para tayo po ay turuan in teaching, correcting, rebuking, para tayo po ay maging matuwid sa harapan po ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos po ang magiging dahilan para isang tao ay maging matuwid. Dahil dito niya matutunghay at makikita ang kalooban at salita ng Panginoon na dapat niyang ipamuhay upang siya po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Though hindi tayo perfectong tao at never tayo magiging perfect, pero dahil kay Jesus, tayo po ay magiging righteous and holy. Amen. Because of the scripture na binabasa natin. At ang scripture ang patuloy na dadalisay po para sa atin. Kasi sa magitan ng salita ng Diyos, nililinis po tayo, inaayos po tayo at binabago po tayo ng salita ng Panginoon na napapakinggan natin. Kaya kung tayo po ay hindi makikinig, magbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin malalaman ang salita ng Panginoon para baguhin yung ating mga gawi at pamumuhay at mga pag-uugali. Amen. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagliliwanag na alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan sapagkat pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang salita ng Diyos ay inspired po siya ng Holy Spirit. Ang buong Biblia po ay inspired by the Holy Spirit. Bagamat tao po ang sumulat, pero tatandaan natin, ito po ay may consent o guidance ng Diyos ng banal na Espiritu. Kaya lahat ng po yan ay sinang-ayunan po yan.
Yan po ang salita ng ating Panginoon. Maraming nagcha-church pero ala nang gana makinig na salita ng Diyos. Pero pasalamat po kayo dahil kayo po ay sarap na sarap pa rin makinig na salita ng Panginoon. Tandaan niyo po, iba nagse-cellphone, marami ako napapansin, hindi nagte-take note, iba talagang nagpe-Facebook, nagge-games. Pero magpasalamat tayo dahil still tayo, in love na in love pa rin tayo. Hanggang ngayon, even 36 years na, still in love pa rin tayo sa Panginoon. Yung iba po, namimili na po ng pinaniniwalaan sa Bible. Marami pong akong nakasama, talagang hindi na lahat ng libro sa Bible ay pinaniniwalaan nila. Pinipili na lang po nila yung kanilang mga pinaniniwalaan. Amen. Lagi nating ariin ang bawat message kahit ito ay correction at rebuking. Mahalin natin at kauhawan natin masyado ang salita ng ating Panginoon. Dahil ito ang buhay natin. Sabi na Matthew chapter 4, verse 4, hindi tayo mabubuhay sa tinapay lang. Mabubuhay tayo sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Kung gano'n natin pinapahalagahan ang ating katawan lupa para pakainin, ganoon din natin pakainin ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos. Kaya bakit marami po ang mahihina ang pananampalataya? Marami po talagang hindi nagbibigay at nag-aalay ng buhay para maglingkod sa Panginoon. Kasi wala po talaga salita ng Diyos. Mahina ang kanilang mga pananampalataya sa Panginoon. Bakit marami ang mga Kristiyanong hindi nagtatrust talaga totally kay Lord? Dahil walang word ni Lord. Walang pagpapakain sa kanilang mga kaluluwa. Kaya kung bakit mahina ang kanilang mga pananampalataya. Kung bakit maraming madalas mag-absent every Sunday, mas napapriority pa yung mga kanilang mga trabaho, pamilya, excursion, o anumang mga occasions nila kaysa magsimba. Kasi nga, walang word ni Lord. Salamat tayo dahil still pinapahalaga natin ang salita ng Panginoon. At ito ay nakikita sa buhay natin. Amen. So number 3 for last, ito po ay pinaka-importante. Thanks for the joy of salvation. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sa inyong pananalig sa katotohanan. Paul was thankful for their election or salvation. Si Paul po ay nagpapasalamat dahil pinili siya at niligtas siya ng Panginoon. Alam niyo po, ang pinakamaigi nating ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil hindi lahat ng tao ay tinawag ng Diyos. At hindi lahat ng tao po ay papasok sa langit. Yung ikaw po ay binigyan ng pagkakataong libre na ikaw po ay tawagin at iligtas ng Panginoon. Ito po ang pinakadakilang bagay na magandang nangyari sa buhay natin. At ito ang tanging pinakamagiging yaman natin dapat. Na tayo ay ligtas. Marami pong mga Christian, very complacent na po sila ngayon, mga panahon. Parang hindi na ganun ka-importante sa kanila ang kaligtasan. Kahit Christian po, mararamdaman mo parang hindi na ganun ka-importante ang salvation para sa kanila. Tandaan po natin si Jesus na parito, hindi para sa pagdamit, sa pagkain at pag-inom. Ang parito ng Diyos sa atin ay para tayo lahat ay iligtas. So sana yung ligaya ng kaligtasan, nung naunang naramdaman natin na makilala natin ang Panginoon, nawa ay hindi lumamlam, kundi lalo pang sumigla yung ating kagalakan o kaligayahan sa kaligtasang ating natanggap. Tandaan po natin, hindi lahat ng tao kahit mayaman, papasok sa langit. Pero ikaw, papasok ka sa langit. Yun ang dapat natin pagpasalamat. Kaya kung ikaw po ay masaya sa kaligtasang ginawa ng Diyos para sa binigyan ng Panginoon, walang dahilan para hindi mo siya i-share. Kaya kung bakit maraming Christian hindi nag-share ng gospel,
Possibly, baka nakakalimutan na nila na iniligtas sila ng Panginoon. Hindi na nila nararamdaman yung ginawa ni Kristo sa kanila 2,000 years ago. Amen. Kaya tayo po, magpasalamat po tayo dahil ngayong 2025, still we are in faith. At still tayo ay recipient pa rin ng salita ng Panginoon. Pangatlo po, salamat tayo dahil tayo ay sobra nating minimin. Sobra po tayong masaya doon sa kaligtasan o sa nangyari sa buhay natin, nakilala natin at na-encounter natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? God chose you before the foundation of the earth. Pinili ka na pala bago pa pasimulan ang mundong ito. Before, from the womb of your mother pala. No? Pinili ka na rin daw ng Panginoon. Thank God tayo doon para sa salvation na yan. Thank God for the eternal security na kahit hindi ka perfectong tao, na kahit nagkakamalit, nagkukulang ka, dahil nagpapatuloy ka sa Panginoon sa pananampalataya at sa pagmamahal mo sa salita ng Diyos, sa kaligtasan, ikaw po ay may eternal security. Amen. Hindi ka perfect. Possibly nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala. Pero yung assurance ng salvation natin, given para sa ating lahat. He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. So salamat tayo sa Panginoon dahil still yung saya po ng nakilala natin, nasumpungan natin, na-encounter natin si Lord, sobrang nararamdaman pa rin natin ngayon. Ako po ay natutuwa dahil nung nakilala ko Panginoon way back 1988, talagang lahat ng taong nami-meet ko po, nakakausap ko, talagang lagi kong sineshare talaga si Jesus. Sobrang masayang-masaya po ako. Feeling ko nga nun, hindi ako magkakasala. Kahit sino babae makita ko maganda, kasi wala. Talagang hindi ako parang talaga sobra ang saya ko. Parang yun yung pinaka the best na event ng buhay ko na sobra kong ikinasiya talaga. Dahil mula 1988 hanggang ngayong 2025, talagang still yung aking pagmamahal sa Panginoon at pananampalataya ay patuloy na nag-i-increase po talaga. Hindi siya nagbabago. Bagamat hindi ako perfectong tao, maraming pagkakamali at pagkukulang din. Pero ang salamat sa Panginoon dahil patuloy yung aking desire na kahit anong mangyari, kahit anong maganap, magpapatuloy at maglilingkod ako sa ating Panginoon. Amen po ba? So, parang ganun dumadating sa puso ko palagi. So lang, hindi po ako perfecto. Marami rin ako mali at pagkukulang sa Panginoon. Pero ang kagandahan sa ginagawa ni Lord para sa akin, bunga nung pananampalataya na patuloy na lumalago at doon sa mga salita ng Diyos na patuloy kong tinatanggap at hindi ko tinatanggihan. Sobra kong minamahal. At sa kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa akin. So lang po, talagang kahit anong mangyari, laging nasa isip at puso ko na talagang ilalaban ko ang Panginoon sa buhay ko. Marami pong Christian kung bakit tuluyang nawawala sa Panginoon. Kasi ang bilis-bilis nilang tanggihan ng Diyos. Ang bilis-bilis nilang ayawan ng Panginoon. Sa mga pagkakataon na mamimili ang isang Kristiyano, lagi nilang nilalaglag ang Diyos at inuuna nila yung mga bagay sa mundo. Sana makita ni Lord na siya talaga ang priority natin sa buhay. Siya ang mahal natin. Makita ni Lord yung ginawa niya sa atin, sobrang pinakamamahal po natin. Amen. Tandaan natin, no? It's not how you fail, how many sins you did. It's not how you did not prioritize God in many of your decisions sa buhay. Na kung minsan tumatrabaho ka, gumagawa ka, nagdidesisyon ka na sarili mo lang. Hindi mo kinukonsider sinasama ang Panginoon.
Okay lang yun. It's not how you stumble, no? But it's how you lift yourself toward God again to continue serving the Lord. The very important to God is how you remain in faith. Amen. Hindi siguro maaring taong ito 2024, maraming pagkukulang at maraming pagkakamali. Pero nawa ngayong taong 2025, bumawi naman tayo mga anak ng Diyos sa Panginoon. Amen. Na matutunan nating ilaban siya sa lahat ng mga desisyon nating gagawin. Dahil tatandaan natin, no, 2025 ay madilim pa rin sa atin. Hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari sa 365 days na darating sa atin. Every day, every hour, and every single day, hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari para sa atin. Amen. Tandaan natin, ang concern ng Diyos, sabi ng Psalm 127, ay para sa kanyang mga mahal. Walang iba kundi tayo na nagmamahal din sa Panginoon. Amen. Sabi nga, no, kung ano may pagkakamali at pagkukulang natin noong nakaraang 2024, ang importante ngayon kung paano tayo babawi ngayon 2025. Magtagumpay uli tayo, makarating tayo sa panibagong taon. Nawa itong taong ito ay maging breakthrough para sa atin. Amen. At tandaan natin, at alam natin, na without God, people can do nothing. Wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Sabi ng Panginoon sa John chapter 4 o chapter 6, verse 56, as long as we remain in God, in Christ, He will remain in us. Amen. Manatili tayo sa Panginoon, kahit hindi tayo perpekto, ilaban natin siya sa buhay natin at mananatili ang Diyos sa atin. Minsan pa, 2025, magtatagumpay tayo and breakthrough will happen in this year 2025. May matinding mangyayari para sa atin ngayon 2025. Claim na natin yan. Amen. Dahil ang pananampalataya natin ay nananatili na lumalago. At still tayo, ngayong taong ito, no, patuloy tayong in love sa salita ng Panginoon. Recipient pa rin tayo. At yung salvation at election na binigay na regalo ng Panginoon sa atin ay sobrang minimin pa rin natin. Sobrang ina-appreciate pa rin natin. Sobra pa rin matindi ang tama sa puso natin. Sapagkat alam natin, kahit makamtan natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, kapag ang ating kaluluwa ay mapunta sa impyerno, walang halaga ang lahat ng bagay sa mundo. Importante ang kaligtasan. Amen. Ang importante po sa atin, maligtas po tayo. Sana, ganun pa rin kasi minsan natatanong ko sa mga Christian, parang hindi sila ganun ka-excited. Pag tinatanong ko sila na, masaya po ba kayo naligtas po kayo? Dapat pagdating sa kaligtasan, ito yung pinaka magandang nangyari sa buhay natin. Dahil tatandaan natin, hindi lahat ng tao ligtas at hindi lahat ng tao papasok sa langit. Amen. Pero ikaw, yung pagkakataon na makapasok ka sa langit, sana ay pahalagahan natin ngayong taong 2025. This is the season of thanksgiving. A time for us to say thank you again sa pagiging faithful pa rin natin sa Lord, sa Word, at salamat tayo sa Panginoon dahil still masaya tayo sa nangyari sa buhay natin na niligtas tayo ng ating Panginoon. Amen. Marami pong salamat. God bless us. Ayan. Oh, alam mo yung season natin talaga na dapat tayo magpasalamat. Ano? Meron kami napanood kanina ni Ma'am Shi, yung isang Chinese movie siya. At sa China, ipinagbabawal po ang Christian, ang mga Bibles doon.
Pakita ko lang sandali yung clipping ng sinasabi ko. Paano ba lumala ang sakit mo? Ayan, nakikita po natin ngayon Pinahirapan nila ako yung sa movie na detention ito. house. Ang title po niyan, At dito kailangan Kwento Ko, Kwento Natin. Magtrabaho mula umaga hanggang Ito gabi. po ay pelikula sa Hindi China kaya ng na katawan ko. hinuhuli Kaya ang mga nilagdat ko. Christians doon, pinipersecute sila at pinahihirapan. Hinahina ang Imagine po ninyo kung paano ito ginawa ang movie Bumili na ako ito. ng soy Ito po milk mga powder. nakakulong na ito ay Dadalhin mga ko yun. believers ito. Chinese believers. Sabik na sabik sila sa salita ng Panginoon. Kaya kung sino man ang nagbibigay o nagpapahayag sa kanila ng salita huli, ng Diyos ay lumalala ang kondisyon. binubugbog nila, sinasaktan nila. No? Kaya Nahihirapan makikita akong niyo yung makiba. isang karakter dito na may Nag-aalala pasa akong siya, mamamatay may ako sa mga sugat siya Kung dahil mamamatay ako sinasaktan ang mga Kristiyano Paano na lang sa bansang China. magulang, asawa at anak ko? Kaya maswerte tayo guys dahil araw-araw mayroon tayong pagkakataon na magbuklat ng Biblia. Problema natin, hindi natin binabasa. Kaya yan ang nakakalungkot. Pero maswerte pa rin tayo. Kaya lang, sayang, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Yung mga... Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Yan na sinishare ni Pastor Andrew. Na huwag natin sayangin yung pagkakataon habang meron pa tayong panahon. Lalo na po, pag masingit ko lang, lalo na pag tayo po ay nag-a-attend ng service, huwag natin abalahin sarili natin kundi makinig talaga tayo. At hanggat maaari, take note natin. Huwag tayong gumawa ng ibang gawain kapag nakikinig po ng salita ng Diyos. During preaching, at mag-take note po kayo. Take notes. Kasi Ako naalala importante yun eh. Di ba pagka nagsusulat ka ng mga scriptures, mga verses, pag dumating ang oras na pinanghinaan ka ng kalooban mo, nadadown ka, basahin mo yung napag-aralan o yung kung ano yung topic ng pastor that day. Malaking may tutulong nun sa atin na para tayo ay mabuhayan ng kalooban. Amen. Yun ang problema siguro, Pastor, hindi pa siguro dumarating sa akin, personally, dumating sa buhay ko na meron akong naisulat na notes and dumating ang oras na down ako. Kabubuklat ko ng mga notes ko, natapat sa akin yung notes na yon na ituro ng isang pastor. Alam niyo yung panghina ng kalooban ko biglang lumakas. Lumakas. So yung mga ganung mga bagay na huwag nating sayangin kapag nasa church tayo or may mga pastors na nagbibigay ng mga mensahe katulad nitong ngayong gabi ngayon, ay mag-take notes po tayo. At malaking bagay ito na po ang salita ng Diyos ay powerful po yan. Sabi ng Romans 1:16. So, kaya dapat pahalagahan natin ang salita ng Panginoon sa buhay natin. O lang, hindi mababago ang sitwasyon. Pero mababago talaga ng salita ng Panginoon. Hindi mababago ang buhay ng tao. Pero ang salita ng Diyos kaya siyang baguhin. Kaya importante ang word ni Lord. Kasi hindi kayang gawin ng tao. Okay, may tanong dito, Pastor. Sorry po. Sabi niya, sige po. How can we encourage yung mga spectator lang sa church na maging participants? Lalo na sa mga matagal nang dumadalo. Paano daw natin sila ma-encourage? Anong ibig sabihin na maging participants? Siguro sa mga ministry, ganon? Para sumali sila, ganon. Dapat naman ang church po talaga dapat lagi may program ng na ang bawat mga dadalhin na kaluluwa bukod sa kanilang i-journey para lumalim sa Panginoon, dapat po i-involve po talaga nila sa ministry. Hindi pwede pong hindi. Kasi yun katungkulan natin, talagang mag-serve din. Somehow, somewhere kung saan available, kung saan yung talagang calling niya, dalhin po natin siya talaga doon. Pero siyempre po, kailangan po talaga ay mag-process po ang isang believer, no? Para along that way
makakita niya kung ano yung calling ni Lord para sa kanya kung saan siya effective. Pero kami po, katulad sa church namin, napakadami po kasi ng ministry. Aside sa music, sa preaching po kasi, kung bakit ako nakakreate ng maraming preachers na magaling, dahil lahat po talaga binigyan ko ng chance makapag-preach. Pero syempre, you choose lang yung pinaka, alam natin, able at capable po talaga para doon sa ministry. And then meron po kaming social media, meron kaming multimedia, may music ministry po, meron dance ministry. So, meron kaming ushering. Yung ushering po namin, marami po sila, may team. So, marami kaming department na kine-create. Mag-create po talaga ang church ng maraming ministry. Para lahat ng papasok, ma-involve po sila sa ministry. Iyon. Importante po, ma-involvement mo yung mga i-challenge po sila, i-encourage po sila na mag-involve po talaga sa ministry. Pero importante na ang church po ay mag-create ng maraming ministry. Ayun. Pero number one ministry natin, hindi mawawala. Kaya maganda po yung discipleship system po eh. Kasi po, kung hindi ka man nakapasok sa ministry sa loob ng pero isang ministry na meron ka na talagang the best, which is yung pagiging discipler mo. Magkikreate ka ng dami ng mga tao na ito yung mentoran mo rin at i-disciple mo. Yeah. So yun po, create more ministries para maraming involvement. Marami pong usher sa church. Yeah. Marami po akong Sana usher pastor, kaso kung iilan lang kayo sa church, mga 10 lang kayo. Yeah, meron akong alam na church ganyan na wala. Kasi ang usher namin 30 na eh. Oh, biro mo yun, ha? May alam akong church, pastor, 10 lang ata sila. Nag-aaway-away pa. Oh. Ayun ang malaking problema po. Yeah, hindi, So, kaya nabanggit mo yung topic mo nung last time, na dapat sa isang church lumalago. Importante yung hindi yung kasi may nagbanggit dito na hindi daw quality daw. Tama 'yun. Pero siyempre, paano mo malalaman ng isang church ay lumalago kung kayo-kayo lang, di ba? Ang mali po yung kanyang praise. Ang ito po yung dapat. Quality produces quantity. Yeah. 'Yun. Hindi po ang binanggit nung sabi niya kukunti lang kami pero magagaling kami. Parang ibig niya sabihin gano'n. Kasi kung magagaling ka, nagpo-produce ka ng maraming maliligtas. Ayun. Dapat Kasi ang purpose ng church to save more souls. Kung kayo lang maliligtas na 10 lang, baka tendency mapahamak pa kayo. Ayun. Pag-away-away nga kayo eh. Kasi nga, hindi kayo magiging masaya kung 10 lang kayo. Kasi magtitinginan lang kayo ng mga mali nyo sa isa't isa. Yun, totoo yan. Maliban, kung may wadagdag, yun ang magiging ang concentration nyo sa mga taong bago. Pero pag wala kayo nakikitang bago, ang tendency kayo magtitingin, kayo magkakagat, kayo mag-aaway, okay lang yan, isang araw maghihiwalay din kayo. Ayun. Yan na. Okay rin naman, baka hindi talaga kalooban ni Lord. Kaya importante, una tinatanong, kung talagang tinawag ka ba para magpastor. Kasi kung hindi, wag mo na ituloy. Ako po promise, isa yan sa tinanong ko kay Lord, Lord, kung hindi po ako karapat-dapat dito, pwede akong bumaba. Kasi baka mamaya, makagawa lang ako o kaya maging host lang ako ng marami pang pagkakasala ng tao dahil pinipilit ko maging pastor ako. Hindi naman ako tinawag dito. Yeah. Kasi kung pastor ka, magtiwala po kayo. Pag tinawag ka ng pastor, ng Panginoon, kahit anong mangyari, maniwala po kayo, mag-grow po kayo, dadami po kayo. Yeah. Kasi si Lord po talaga ang kasama po niya. Pero pag hindi ka tinawag dyan, yun ang pag-isipan mo, baka kailangan bumaba ka o kaya baka ka lang, ministers ka lang. Hindi ka talaga pastoring. Kasi ganyan ang pananaw mo eh. Napaka-limited. Ibig sabihin, ang preparation sa'yo ng paglago hanggang 10 lang talaga. Kasi 10 lang eh. Yeah. Totoo yan. Solid na pala eh. Pero malabo po yung dumami po yun. At baka patawarin ako, pero baka hindi pa maligtas eh. Yun na nakakatakot dyan. Joke lang po. Joke lang. O baka yung mga ibang pastor ang habol lang yung parsonage lang o kaya yung benefits lang ng kasi kung ako po ay hindi ko lang alam. Para sa akin lang. Kasi never ako nag-interest talaga sa gaining. Hindi ako hindi ako masyado sa pera. Kahit mukha akong pera, pero pagdating sa
Pagdating sa position, Grabe hindi ka po ako naman. talaga sa position. Promise, hindi po. Kahit- Hindi rin ako maano sa glory. Mm. O tama nila, sabihin na lang sa akin, nagpogi ako, malakas sa kapil. Okay na yon. Pero wala po talaga ako hilig siya. In fact, so, kung bakit ako nakakreate ng maraming mga ministers, leaders, tsaka ng mga preachers. Kasi hindi ko inuo ng pulpit. Hindi ko In fact, sa core leaders ko, tanongin niyo po sa mga leaders, minsan ako pa nga pinapagalitan nila. Tinatanggap ko po yun. Oo, promise. Yan dapat Pag ganun ng ganun po pastor eh. tayo, Oo, humble talaga dapat eh. Siya magpapakita ng example Alin sa ba, mga bro? tao sa congregation. Saka mali po yun. Mali po yung pananaw na 10 solid kayo, hindi po solid yun. Kasi pag hindi kayo nagpo-produce, ibig sabihin lang niya, mali ang church. Mali ang tinatahak kasi hindi kayo nagliligtas. Kasi ang church po nagliligtas ng maraming kaluluwa. Regardless kasi iba naman, di kami malalim kami, solid kami. Malalim kami. Hindi po. Tinanong ko nga yan eh. Tinanong ko sa isang leader, Pastor D. Sabi ko sa kanya, ano ba ang dapat? Malalim na konti ang maliligtas o yung mababaw pero maraming maliligtas? Yun. Oh. Siyempre. O di, kahit hindi malalim, ligtas. E di yun na, maraming maliligtas. Kasi maraming churches, masyadong dogma, masyadong legalistic, Yun. Totoo yan. masyadong administrative. Hindi po. Ang simpleng-simple po ng kaligtasan. Those who believe in the Son has life. Those who not believe in the Son has no life. Those who believe will have eternal life. Ganun lang kasimple. Si Jesus lang kaligtasan, siya ang daang buhay. Wala pong kahirap. Ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Paano maliligtas? Paniwalaan si Jesus. Ganun lang. Amen. Yung iba kasi nagpapalalim pa, sobrang malalim. Sa sobrang lalim, hindi na maarok. Wag natin pahirapan ng simbahan. Kapatiran. Maawa tayo. Si Lord nga, hindi pinapahirapan kaya sa grace nga, di ba? Sobrang grace nito. Pero wag naman masyado ding, di ba, maging dahilan para magkasala tayo at magpatuloy tayo sa kasalanan. Okay. Kaya mahalin ang salita ng Panginoon. Ganun lang po. Okay, may question pa tayo dyan? Oh, Siya pa po ba? sabi nga ni Mami Flosser, Pastor Flosser, the best ministry to hope for is the people ministry. Yan, napakahalaga ng discipleship sa church. Tumpak. Yes. Yan naman number 1 instruction ni Lord sa atin. Go to all nations. Make them disciple. Yeah. Ay, meron pa palang question dito si Sister Lala. Si attorney. Pastor Andrew, what needs to be growing in our Christian life is this time and season aside from having faith? What does she means here? What needs to be growing in our Christian life is in this time and season aside from having faith? Siguro ito na yung tinanong ko sa iyo yung pangalawa. How can we encourage? Yan. Importante naman talaga, yung number 2, maging recipient po talaga tayo ng word. Kasi pagka ang salita ng Diyos, tinatanggihan natin lagi, naayawan natin. Hindi po talaga tayo lalago. Walang kapangyarihan o divine works or intervention tayong may experience. Maniwala po kayo. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kahit binabasa mo lang yan, kaya kang baguhin. Amen. Kaya ayusin ang pananaw mo sa buhay. Amen. At kahit yung mga priority mo, kaya niyang ayusin. Kaya para bigyan mo talaga ng paglago. Lalago ka talaga po. Kasi alam mo kung saan mo dadali ng sarili mo. Kasi salita ng Diyos, siya magbabago pa. Kaya kung di ka recipient, sigurado po yun. Hindi ka po talaga lalago. Sa pananampalataya, sa pagmamahal at pangunawa sa mga tao. Kasi lagi may kukonsider ang sarili mo. Hindi may kukonsider si Kristo para i-priority mo. Ayan. Okay. Recipient of Word of God still. Mahalin natin. Ang salita ng Diyos, tama 2 Thessalonians 3 verse 16, ito po ay useful for teaching. Information po yun eh. Pangalawa, correcting. Kino-correct tayo sa mga mali natin. Pero kung talagang makulit tayo, matigas ang ulo natin, talagang meron pag ganang pagkakataon, i-rebuke na tayo nito. Para tayo po ay maging righteous. 'Di ba sabi po doon? Into righteousness.
Kasi ang salita ng Diyos talaga ang lilinis po sa atin. Dadalisay po sa atin. Opo. Tama po ba? May naiisip lang Wala kasi lang ako po. kaya hindi ko lang mailabas eh. Kaya Magaling ako sa question and answer eh. Magtanong. okay. May mga prayer request ba tayo? Naku, natabunan na yung mga prayer request. I think isama na lang na, in general na lang siguro. I think it's about health. Yung mga may karandaman, natabunan na. Siyempre, pakasama sa prayer po si Odette. Ayan, and praise report. Ewan ko, hindi nyo yata kakilala pero na ipagpipray namin dito, kasama namin sa church. Nakalabas na po siya, yung na-stroke, si Rachel Torres. Pero hindi pa siya, nag-speech therapy pa siya. Nakahiga pa rin, and then hindi pa siya kumakain, kundi puree lang ang mga nakakain niya. But she is responding but she cannot talk yet. So yung una ay si Odette Si Perez. Odette may karandaman but praise God at nagwo-work naman yung gamot na At ginagamit yung sa kanya. pangalawa si Rachel Torres. At lahat ng may mga karandaman, sorry hindi ko na nabasa kanina kasi yung utak ko nasa malayong lugar. Kasi sobra po yung sunog dito, yung LA na po is downtown LA po ay nasusunog na. Yung Marami Hollywood, na pong nasusunog na mga bahay. yung pinaka downtown LA na mismo. Kami ay kumbaga Malayo kami doon. kung Maynila ang capital, nasa bandang dulo-dulo na siguro kami. Nasa ano kami, Ang Bellflower. Malayong city. kami. Yung mga doon sa Hollywood, yun po. Sunset, yan yung mga Tumawag nga yung mami ko kanina, sabi niya mag-evacuate daw sila pag sinabihan sila ng LAPD na evacuate. Pupunta sila rito sa bahay para dito sila mag-evacuate. Pero kanina habang nag-preaching kayo, nagsasalita kayo, ay tumawag siya, sabi niya, okay na sila ngayon doon. Thank you. Pero yung pa ring mga ibang lugar pa rin na ayan, nakikita namin sa ngayon TV yung US, yung Japanese embassy na rin ay nasa red alert na rin siya. marami. Kaya parang Armageddon na nga po. Parang massive ang fire. Kasi Nanggaling lang yun sa bundok. yung hangin na Santa Ana winds, yung pinakamalakas na hangin ay nag-create ng sunog yun. Kasi yung heat, yung friction ng ginagawa ng hangin dahil sa Malamig kasi. malamig ang panahon, nagkukos ng init yun para magkaroon ng sunog. Or maaring inimbestigahan din maaring may something na gumawa. Arsenal. Hindi naman May expected mga na nila before nangyari. But anyway, sa lakas ng hangin na yon, humahampas yung apoy doon sa mga iba-ibang lugar, kaya tumatawid sa mga ibang city hanggang sa kumalat na. Madumi po ang hangin ngayon dito sa LA. Madilim ang kalawakan. Yeah. Dahil sa usok. Yung usok. Yung araw ay naging red. Yeah. Natakpan ng mga usok. Red and orange, yun po ang kulay ng sun kanina. So, ang prayer request natin ay kay Odette Perez, kanyang recovery, tapos kay Recovery din kay Rachel Torres. Rachel, at yung pasensya na po yung ibang na nawala na dito sa ko. Yung lahat ng may karandaman po. Yung anak ni Glenda May, ayan, healing daw for healing. Si MJ. So, in general na lang po. Opo, sige. Kasi marami namang hindi nyo hindi Siguro kakilala. lahat ng may mga prayer requests Opo. ay habang nagpe-pray tayo, taas na lang nila yung kamay nila. Iyon, siguro. Yeah. Opo. Tapos, hayaan niyo po na ako po ay makipanalangin sa mga panalangin po ninyo. Na kasiyahan po kayo at pagpalain po kayo ng ating Diyos. Nawa ay pagalingin kayo at patuloy na i-grant lahat ng mga prayer requests niyo. Taas niyo po yung kamay ninyo at pakita natin na tayo po ay nag-aas sa Lord ng favor sa oras po ito. Dakilang Diyos, Panginoon, Ikaw po yung aming Panginoon at Diyos na nagbigay ng buhay sa amin, makapangyarihan sa lahat
may likha ng langit at ng lupa. Kayo po din ang patuloy na nagpapala para sa amin. Panginoon, naniniwala at patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, para sa inyo. Marami pong salamat sa lahat ng mabuti niyong gawa sa buhay natin. Patuloy lang mo kami, Panginoon, nagpapakumbaba na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, mga kasalanan, Panginoon, na aming nagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Yes. At kami po ay patuloy din nagpapatawad sa lahat ng mga nagkasala din sa amin dahil Amen. kami mapapatawad kung kami hindi marunong magpatawad. Yes, Lord God. Hindi kami makukonsider kung kami hindi marunong mag-consider sa ibang tao. Yes. Lord, salamat. Sa salita mo, nagtuturo sa amin kung ano dapat namin gawin at pamuhay. Upang kami ay maging matuwid sa harapan mo. Patuloy, Panginoon. Sanctify kami palagi, patuloy ng dugo mo. Patuloy kami maging karapat dapat, Panginoon. Para sa iyo, lalo tigit, nag-aas kami ng favor at provision, Panginoon, sa aming mga panalangin na kami, Panginoon, ay bigyan ng pagkakataon na dinggin, pagalingin, pagpalain, at na aming mga request ay patuloy na i-grant niyo po, Panginoon, Yes. sa oras pong ito. Lord, sa lahat ng mga may sakit, habang nakataas ang kanilang mga kamay, Panginoon, wala po akong kakayanan at kapangyarihan. Tanging nag-aas lang din po ako, Panginoon, sa inyo, na kami po ay inyong kahabagan at kaawaan, Panginoon, upang huwag kaming pahirapan sa mga karamdaman, Panginoon, na nasa aming mga katawan. Lord, sa ngalan ni Jesus, Yes. in the mighty name of In Jesus, Jesus' name. in Jesus' name, Lord, may your healing power be upon them. In Jesus' name. Panginoon, miracle upon miracle. Yes. Magkandak po, Panginoon, minsan pa na isang matinding miraculous event, Lord, para sa mga buhay na mga may karamdaman. Na may gamot, may medical, pero ikaw ang higit sa lahat na manggagamot namin lahat. Yes. Panginoon, hayaan mo ikaw ang magpagaling sa amin at ma-experience namin ang kagalingan, ang miracle, Panginoon, Yes, mula Lord. sa iyo. Upang patuloy na lumakas ang aming pananampalataya at pananampalataya ng mga Wala. Na-freeze. Na-freeze si Pastor. Okay. So, I think may tumawag kay Pastor Andrew. Ayan. Kaya naputol siya. But anyway. Yeah. Okay. The priest. Okay. Thank you, Pastor, for the prayers. Oo. Pasensya na at medyo baka humina yung... Hindi, baka may tumatawag sa kanya. Ay, ganun. Biglang, Okay. Alright, time to go. Okay, i-acknowledge ko naman yung mga nag-clock in kanina. Si, of course, Cross Culture, Norbert Francia, Choi Flair, si Batang Dumlao, Ayun. Rachel Puzon Cruz, Jamaica Pagia, Sin Casasola, Giasni Salatas, Francisco Gonzalez, Moven Viernes, Maria Estela Hamurabo, Glenda May, Lorna Alejandro, and Nor Baldovino. Ayan. Thank you so much. Thank you for watching. Pastor. Pasensya na po. At naputol yung Naputol po kayo, but I know the Lord heard our prayers. Thank you po, Pastor. Maraming salamat po. Ayan, please continue to pray dito po sa LA na sana'y makontain na yung sunog kasi zero pa rin eh. Ibig sabihin, hindi pa po napapatay yung sunog. Lalo pong ang buong LA na nasa Studio City na. Oo. Mga kabahayan na ang dami. Mga bahay na po nung una mga sa bundok lang, ngayon Nasa city na mismo. nasa city na mismo, bahay na. So imagine yung ganong kabilis nag-travel yung apoy from sa mga nasa bundok napunta na ng city. At hope sana wag naman tumawid dito sa Bellflower. My gosh. Malayo First yun. time na history yung mangyayari ito. Let's pray. At wag nang marami pang mga kabahayan na masalantan itong Napaka na po, parang sabi nga Armageddon. Talagang mga malalaking establishments, mga bahay na naglalakihan,
mga bahay ng mga artista. Ayan. So, mahirap pa umakyat na dun sa sign ng Hollywood. Doon maraming mga bahay doon ng mga artista. Yung lugar na yun. At talagang, it doesn't matter kung artista sila o hindi. Ang importante, sana'y hindi naman masalanta ang kanilang mga tahanan. At hindi masunog ang buong LA. Yan. Salamat po. Lalaking bahay talaga. Grabe. Okay. Seasons for Thanksgiving, magpasalamat daw tayo o magpasalamat tayo. Dahil maswerte tayo, meron tayong kalayaan na magpuri sa Panginoon, matutunan na natin ang kanyang mga salita. Sa ibang lugar po, kagaya ng pinakita natin kanina, yung China, ay hindi sila inaalaw ng gobyerno ng Communist Party na magpahayag sila ng salita ng Panginoon. Hindi lang po China, meron pa mga ibang bansa din na wala silang opportunity or kakayahan na magpahayag ng salita dahil sila po ay pinagbabawalan at kamatayan ang kapalit nito. Pero tayo, marami po tayong chances. As always, nagpapakontest pa tayo dito sa iRadio para lang po tayo ay matuto ng mga salita ng Diyos. So, ang Cross Culture po gumagawa din ng mga programa para ma-review tayo dun sa mga na i-share nila. Meron tayong mga Bible quiz every Wednesday. Ibabalik po natin yan next week para po tayo ay ma-challenge na magbasa ng Biblia para pag may mga Q&A tayo rito, alam po ninyo yung mga sagot at alam ninyo paano nyo ipapaliwanag ito. No? So, binibigyan din tayo ng pagkakataon na maintindihan din natin yung mga natututunan natin dito sa iRadio ng mga salita ng mga truth pastors na naibabahagi nila gabi-gabi. Napakalaki po ng ating tsansa na tayo ay matuto sa salita ng Panginoon. Pero 2025 na po. 5 years na po tayo sa iRadio. And I pray, still hoping pa rin ako na meron mangilan pa rin dyan ang talagang seriously dedicated na nag-aaral ng salita at pinamumuhay ang salita ng ating Panginoon. I hope lahat po tayo mag-multiply at ma-share natin sa mga ibang tao ang salita ng ating Panginoon. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Nagkakaedad na po tayo, tumatanda tayong lahat, hindi natin alam ang bukas. Samantalahin natin ang oras habang may pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat. And we hope marami po tayo natutunan ngayong gabi sa na-share ngayon ni Pastor Andrew Busito and Season for Thanksgiving. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Enjoy your lunch. Good night. Bye-bye. Good night. Ayan. Ipi-play ko muna itong aking Di kaya ng dati na lagi sa piling mo. Nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Panginasin muli ang apoy sa puso ko. Pagkalapit muli, init ng pag-ibig.
sabihin mo kung naging tapat sa'yo, ako'y di na nagulo. Nawalit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Unang naring ko ang magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasamang tulungan mo. Panginoong Jesus, hindi akong nanunumbalik. Pagningasing muli ang apoy sa puso ko. Pag-alawin muli, init ng pag-ibig ko. Pinagsisisihan ko sa'yo, ako'y lumayo. Panginoon, sana ay mapatawad ako. Hindi mo pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasamang tulungan mo. Panginoong Jesus, hindi ako nanunumbalik. Pagningasing muli ang apoy sa puso ko. Pag-alawin muli, init ng pag-ibig ko. Pag-alawin muli, init ng pag-ibig ko. Buenos días. Soy Mateo Porciego. Esta es Radio LA al servicio del pueblo filipino. Muchas gracias. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.